Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Father Andy, bati muna tayo. Ayan, mga kapatid, kami po'y bumabati sa lahat po ng mga kapatiran natin sa buong mundo na, no? Tapos sa Pilipinas, North, East, West, and South. At lahat pong mga outreaches, mga prayer meetings na ating pong pinupuntahan. Salamat po sa opportunity na kami makapagbabahagi ng kanyang mga salita. At yan, marami na po tayong mga early birds, mga Oo. kapatid, ano? Happy watching po sa lahat ng ating mga kapatiran. So bago po natin batiin yung mga kapatid natin, Kuya Ernie, happy birthday kahapon. Thank you, Lord. Pray So muna nag-celebrate siya doon sa family niya. Okay, Thank you, Lord, nakasama siya. Saan ba kayo kumain kahapon, With Kuya his Ernie? family. Sa bahay, Okay. pero mayroon roon. So thank you, Lord, no? Binabati ko rin ng mga pinagkatiwalang prayer meeting sa akin ni Lord. Nung Saturday dyan sa Malabon, tsaka sa Project 4, kina Brother Jojo and Sister Bebot, Brother Loren sa Malabon. Tapos mamaya po kay Mami Glo sa Punta Santa Ana. Tapos sa Biyernes, sa Karangalan at sa Iwatas Residence. Magandang umaga po sa lahat ng Comfy Family. Sa umagang ito, sumatin po ang kapayapaan, kagalakan, pag-ibig at pagpapala ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Sige po, Brother Andy, bati Thank muna you, Lord. tayo. Pero bago tayo magpatuloy bumati, Minister Jerry, mag-pray muna tayo. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa lahat ng biyayang kaloob niyo po sa amin. Lalo po sa mga spiritual blessings na pinagkaloob niyo po. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na mag-glorify sa aming pong pagbabahagi. Thank you for the anointing. Thank you, Lord, for the fresh and new revelations na nagmumula po sa inyo. Take full control of everything, O Lord, and let your name be glorified. Thank you so much, Father God. Be with us
At sa lahat din pong mga nakikinig, mga nanonood, bless them, O Lord, abundantly. At sa mga nagta-travel po, Lord, cover them also with your most precious blood. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. O, bati muna tayo. Ayun po. Ang una ko pong nakita rito na nanonood sa atin, walang iba kundi si Sister G. Aquino ng Los Baños. Ayan. Okay. Sister Fe Pingal. Andiyan siya sa townhouse. Sana sa Mandaluyong. Siyempre, Ayun. si Sister Vicky del Rosario ng ng Greenland. Oo. Lagi yan sa East. From the East. Sister Michelle Colina. Ang ating bahay pangarap. Si Sister Celeste Cecilio. Kamusta na po si Kuya Mike? Sister Eteng. Thank you, Lord. Sister Charmaine Bayhonan ng ating Justin Bill. Oh. Si Kumusta po sa buong Minister Andy. Kailan kayo pupunta si Tito Mike, ano? Oh, Kasi nga, mga nakakalaro namin, di kayo makasabay eh. Masyado mabibilis eh. Kami medyo di makahabol, kaya maganda pag kami magkakasama kaya naglalaro. mo pala tinatanong kung kailan pupunta Oo, si... kasi alam mo naman yun, motivator Brother yun pagdating sa basketball eh. Okay. So, Opo, may laban mamaya ang Gilas. Ang kalaban ay Thailand. So, thank you, Lord. thank you Lord, no? Bigyan tayo ng favor ni Lord. Hallelujah. Ayan, marami pong nanonood. Sister Rachel Elisher, nasa Japan. Nasa Okay. Japan ba yun? Yes, as far as I know. Nasa Japan pa rin. Sister, sa Mercy ng Sandros. Sister Mercy Sandro ng Laia. Laia, sa Malaya po. Ito, sister. Kumusta po mga kababayan at mga kapatiran dyan sa Laia, San Juan, Batangas? Ito, si Brother George Orpilia. Brother George, kamusta na ba? Sister Rose. Ayan. Saka ito, Sister Jerlyn Nuwas ng Laia. Laia. Lagi yan. Ganda ng boss. Kumanta nung linggo, anointed. Oh, Ang galing. glory to God. Oh. Kasi mga bata pa lang sila talaga nag-o-offer na ng mga awitin kay Lord yung mga bata na yan. Nasa children pa tayo, Glory to God. Ano po? Sister Rosie Magtibay, ano po? And Sister Ched Becete. Nasa Batangas, Sister Ched, ano po? Sister Lorna Rosilio Pehi ng ating Mendez. Sister Sarah Jane Abanilla, yan, ang mga song leaders ng ating Laia Outreach. Sister Julian, Sister Jerlyn, ayan. Itong haba ng bati ni Brother Ruben, si Papang. Magandang umaga po, Panginoong Jesus at mga kapatid kay Kristo. Isang pinagpala at kahangahangang umaga ng Webes sa lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen kami dyan. Thank you naman, Papang, morning! Thank you, Lord. Si Brother Bong Lailo ng ating Baguio Outreach. Sister Preach and family. Amen. Lahat pong mga kapatiran natin sa Baguio Outreach, happy watching po mga kapatid. Ayan. Sister Carmen Sebastian ng ating makaturing prayer group. Doon si Sister Carmen, ang bahay nila ngayon, thank you Lord, glory to God, pinagagawa. So ang prayer meeting namin, pagpasok ng November, first Thursday ng November kasi pinibor ni Lord, pinaayos ng bahay. Di yan, blessing talaga ng Panginoon. So thank you Lord. At, kasi medyo bless magulo na bless. Thank you Lord yan. Kapatiran, po. Sister Lolit Ilagan, they are now in Canada. Okay. Dati nasa Illinois sila, no? So, Sister Grace Sandigan Sako. Laia. Sister Sister Libay and Brother Ray Gicaro. Nanonood sila ngayon. Nandun sila sa kanilang kondo. At nung 3 anak. Pauwi sila ng San Pablo. Si Jacob, si Roque, at saka nung isa? Si Bunso. Hindi. Ang pangalan ng bunso niya? Nalimutan ko eh. Okay, tatanong natin. Comment down below, Sister Levi, kung anong pangalan ng iyong bunso. Okay, Sister Glo Garcia. Ezekiel. Okay, si Ezekiel. Si Brother Rod Mercado. Si Brother Rod laging nanonood yan. Oo. At saka nakaka-bless kasi lagi siyang may comment. Yes. Na magaganda tungkol sa Panginoon. Thank you, Lord, no, Brother. Ayan. Dito po, Sister Jacqueline Cosme. Kapatid ni Brother Bong. Ayan. Si Mami Glo. Morning po, Mami Glo. Mamaya, prayer meeting po tayo. Alas 4 po.
Okay, hallelujah. Brother Gary Belmonte is watching also. Happy watching, Brother Gary. Si Sister Ami Hernandez ng Kalawan. Lagi yan. Sister Rita Manggao ng Kaibiga. Sister Ayan. Edwina Kawilan. Thank you, Lord. Sige, Brother Andy, basahin muna natin ng ating Yung ating- verse of the week. Dito po sa Lamentation 3:58, New King James Version, O Lord, you have pleaded the case for my soul. You have redeemed my life. Ayan, pag nabasa po natin yan, mga kapatid, tayo po ay lalakas sa lahat ng area ng buhay natin, spiritually, nung ating mental, nung ating lookout sa buhay. Pag nababasa po natin ang salita ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan and encouragement. Okay. So, sa umagang ito, mga kapatid, dadako po tayo sa ating lesson sa umagang ito. Alam nyo, napakabait ang Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, man cannot live on bread alone, but needs every word that God speak. No? Kaya si Lord, naalala ko yung prayer niya, give us this day our Daily bread. Kaya laging merong salita ng Diyos at meron palaging fresh revelation, insight and revelation na galing sa ating Panginoon. Nandun nung kanyang pagpapaalala ng Holy Spirit sa atin na kumikilos sa buhay natin kasi lagi tayong nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung po yung mainam na lagi pong ginagawa ng isang Kristiyano. Nakaka-bless nga minsan pag nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral, hanggang sa katulugan niya na, tapos pagising niya, hawakan niya ulit. Tapos pag nagpapahinga, mag-aaral ulit. So halos buong buhay, yun ang nakaka-bless na buhay. No? May mga pressure supply, pero dahil sa salita ng Diyos, pinalalakas tayo. Ibinibigay natin sa kamay ng Diyos. Nabadaraan din, no? Amen. Okay. Thank you, Sige. Lord. Basahin muna natin ng ating Kuya Andy. Yung pong ating tatalakay na pag-aaral ngayon ay nasa John 15, verses 13 to 15. Ganito po sa New King James Version. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard my Father, I have made known to you. Ayan. The message of the Lord. Alam po ninyo, tutuloy po natin nung pag-aaral natin nung kila brothers Pastor Simple, nung kanilang dulos, tsaka diakonos, Yes. Medyo paalala natin, Minister Andy. Kasi alam nyo, nung dalawang yan, nung dulos sa diakonos, parehong nakalulugod sa Diyos yan kasi pareho po sila naglilingkod kay Lord. Nung matawag tayong maglingkod sa Kanya, anuman antas ng buhay natin, isang malaking pribilehiyo na tayo'y tawagin para maglingkod sa Kanyang kawan. Hindi po tumingin ng Diyos sa status ng buhay natin, nung ating kaalaman, nung ating nung tindig natin, hindi po din tumingin ng Diyos. Tayo po ay nung diakonos and dulos, sabi nga sa salita ng Diyos, bago pa lang ipinanganak, pinili na tayo ng ating Panginoon. Alamin natin, Brother Andy, nung dulos, pasadahan lang natin ng Yun konti. kasing yung pong Greek word ng servant is, yung una is diakonos, which means servant. Okay. So, ito yung deacon sa ating helpers in the church. helpers in the church. Ang meaning niyan ay servant. One who ministers to the needs of others. While the other one is doulos. Ang doulos po is, ito po yung slave. No? Ang meaning sa English po. At yun po, ang Greek word is doulos, mga kapatid. So yun nga, nabanggit mo, Minister Jerry, na kalugod-lugod sila pareho sa Panginoon kasi naglilingkod sila kay Lord. Ang Minister Andy, naalala ko sa Bible din,
Kasi yung doulos, slave, no? Bond, servant. Noong unang panahon kasi, para makakuha ka ng slave, noong mga slave noong unang panahon sa Bible, nagpupunta sila sa market. Tapos nandun lang sila. Kumbaga, binibili sila. Kumbaga, siyempre, pag ikaw may pera at kinakailangan mo ng slave, anong klaseng slave ang bibilin mo? Siyempre, yung mga faithful at diligent. Ano Ganun. pa? Talagang Ano pa mapipiliin mo? Ako ang bibiling ko. Anong bibiling ko? Di ba, may pera ako nung panahon. Ang bibiling ko nung malakas. Oo. Kasi Kasi marami kang ipapatrabaho, no? Oo. Kasi Tama. ang dulos kasi ang slave, kumbaga, absolute property of the master. Kumbaga, wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Kung ano yung sabihin ng master, susunod lang siya. Okay. Kumbaga, detached ang relationship nila. Para bang kaya kung bibili ako ng servant noong unang panahon, halimbawa lang, bibiliin ko nung malakas, bata pa, siyempre kasunod na nung faithful and diligent. Pero siguro ako, unahin ko, dahil wala pa tayo kay Lord yan, unahin ko nung mapapakinabangan ko talaga. Oo. Pero ito ang maganda dyan, bagamat slave sila, nung isa, bondservant, nung isa, servant, nung deacons in the church, helpers in the church, ang mahalaga niyan, Minister Andy, sila pareho ay tinawag ng ating Panginoon. Kasi minsan nababanggit sa Bible, nung servant, sabi ni St. Paul, mula kay Pablo, lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Nababanggit minsan. Alam nyo, ang totoo niyan, tayong lahat na kay Jesus Christ, lahat ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ay servant and slave ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ginagawa po ng mga servants and slave, bagamat ang tawag pero lahat po yan nakalulugod sa Diyos kasi naglilingkod sa ating Panginoon. Ang ginagawa po nila nung pinagagawa ng master, kahit nga walang nakatingin, kahit walang nakaakita, automatic, gagawin nila yung kanilang ginagawa. Kasi yun ang kanilang gawain. Minsan nga magugulat ka, talaga? Ayos na lahat? Kasi nga, ang Lord na ang tumawag. So, kaya nung servant, tsaka slave, o doulos, tsaka deacon, o diakonos, lahat po yan ay pare-parehong sumusunod sa ating Panginoon. Thank you, Lord. So, kaya napakasarap na maramdaman na tayo ay naroon yung paglilingkod na, yung pleasing kay Lord. Yes. At saka mayroon tayong kagalakan sa ating paglilingkod. Naalala ko sabi nung kapatid natin na ano man ang ating ginagawa, sinasabi, do it all for the glory of God. Yun po ang pinakalayunin ng mga tinawag na naglilingkod sa ating Panginoon. Thank you, Lord. So ngayon, Minister Jerry, Oo. doon na tayo sa ating itatakil ngayon. Kasi after ng diakonos, after ng dulos, doon naman tayo sa tinatawag na Friend of God. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, Brother Arnold, meron po tayong awitin tungkol sa kaibigan ng Diyos. Alam nyo, napaka-blessed na. Pero hindi po ibig sabihin kaibigan ng Diyos, ito ay pagiging pribilehiyo. Hindi ito entitled, hindi ito karapatan, ito ay pribilehiyo. Kasi minsan, baka pumasok sa isip natin, yan, servant lang yan. Yan, slave lang yan. Ako, friend of God. So, mamaya po, kanta muna po kami. Puso ko'y galak na galak sa'yo, puso ko'y hanap-hanap ka, binago mo. Isip kong gulong-gulo, kaya ngayon ay thank you Lord very much talaga. Kaya ngayon, ikaw ang aking kaibigan. One more time. Puso ko'y galak na galak sa'yo, puso ko. Hanap-hanap ka, binago mo.
Isip kong gulong-gulo, kaya ngayon ay thank you Lord very much talaga. Kaya ngayon ikaw ang aking kaibigan. Si Jesus ang ating kaibigan, tunay na maaasahan, kahit kailan, kahit saan, at nandyan siya araw-araw, siya ang ating kaibigan. Okay, thank you Lord mga kapatid. Sige po, Minister Andy. May tanong muna ako sa iyo, Ay, oo Minister nga pala, Jerry. may Kasi tanong nga pala tayo Parang dyan. may napapansin ako sa iyo, mukhang melo ka ngayon, ha? Kinakailangan. But then, pero hindi yun ang tanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo ay, are you a friendly person? Talaga naman. English, madali namang unawain yun, di ba? Okay. Are you a friendly person? Ito na ang tanong ko naman sa iyo, Minister sige. Andy. Wala pa sagot, ha? Ako ba kaibigan mo? Oo naman. Alam mo kung bakit? Para ma-recall mo rin. Kasi, high school pa lang po ako, nakikita ko na din si Minister Jerry noon eh. Ilan taon ka Oo, yun? Nung, 13? 14? Kasi high school yun eh. Oo. Sa Southern San Juan Academy, pagmamayari Nakikita na po kita ng- doon. Oo. Di ba pamangkin ka ni Brother Marino? Yes. Opo. Yung may-ari ng eskwelahan kasi yun, may-ari Southern ng School. eskwelahan namin noon. Kaya yung po mga workers noon, bata pa lang ako nakikita ko na po sila. Kaya, ibig sabihin, Ibig sabihin, matanda na ako. medyo Ilan taon ka naman ngayon? no. Ano lang ako, Tito. Thank So, you, Lord. Ngayon, Hindi, ito naman ano. ay hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, brother. Alam mo, ang totoo niya na sa akin kasi naghihintay ako ng jeep. Pasasakay ako. Pag nakasakay na ako sa jeep o sa bus o nakatayo ako sa isang waiting shade, mga ilang minuto, kausap ko na yung tao. Meaning to say, you are a friendly person. Minsan kasi, pag lagi ko naman kasama, ewan ko kung friendly ang dating sa akin. Friendly ako kasi minsan binubuli ko eh. Oh. Okay. Pero meron kasabihan, di ba, Minister Andy? Tell me your friends. And I'll tell you who And you I will are. tell you who You are. you are. Naku, medyo medyo environment mold people. Kung sino yung lagi mong kasama, pwede tayong maapektuhan, maimpluwensyahan. Thank you, Lord. Buti na lang, lagi tayong magkakasama. Alam nyo, di ba may kasabihan tayong mga Pilipino, pag laging magkasama, nagiging magkamukha. Aha. Sabi nga na sa katabi natin na nandito sa loob at ng mga nasa bahay, salamat at kamukha tayo ni Jesus. May nag-comment Kawangis, ano sabi? Ganun, friendly naman yan, TY Lord. Ba, sabi ni Mami Ched, Oo. friendly. Oo. No, thank you Lord. Friendly Pero ka sabihan raw kang naman. friendly ka? Uh-huh. Nako, para bang, di ba sabihan kang friendly? Medyo thank you Lord yun, Kasi kung titignan mo yung ginagawa mo sa araw-araw, parang hindi ka dapat tawaging friendly. Kasi most of the time, mayayamutin, mareklamo, minsan magagalitin, minsan laging nakanuot ang noo, tapos sabihan kang friendly, naku, milagro yun. Di ba? Ngayon, Minister Jerry, kasi may iba't ibang, yung may category ang, friends. Naalala mo ba yon? Kasi mayroon po kasing mga, may mga, ma-encounter tayo na kaibigan, acquaintance, Yun yung una acquaintance. Pag sinabing acquaintance, Na-meet mo lang, nakilala mo lang siya somewhere. Tapos di mo naman talaga siya, kasi ang sumunod doon, friend. friend. Yung kaibigan mo talaga. Pero mayroon pa rin another category. Mayroong close friends. Ay, di ba Tapos, meron kang BFF? Yes, yun yung pinaka, best friend. Sino yung BFF mo before? Ang BFF ko noon, na kay Lord na eh. Pero mayroon pa rin ako mga BFFs na buhay. Oho. Sino ba? Ang una ko po talagang BFF, best friend,
kung natatandaan nyo si Brother Boy Lombera. Ba, taga ano yan? Okay. Taga Nasa Laia Bicol yan. siya ngayon. Up to now, nagchat-chat, nagtatawagan kami as best friend talaga. And of course, Pastor Tony, ang isa pong best friend ko na nakasama, Kasi yun yung, kami halos magkaunabay, no? And tapos, pakiramdam ko kasi, siya yung yung kuya ko, na siya lang yung siya lang yung worker na pag sinabi niya, hindi tama yung ginagawa mo. Ganun siya. Hindi ka nagre-react? Hindi ako nagre-react. Pag ako nagsabing ganun sa'yo, minsan nagre-react eh. Pero minsan po, normal naman kasi yung yung may negative reaction, di ba? Pero ang kagandahan nun, may reaction pa rin. Pero ang kagandahan nun kay pag best friend mo nga, yung kahit masaktan ka, sasabihin niya sa'yo. Yung may malasakit, no? Yes. Sa Proverbs, sa Proverbs 17:17. Oo, di ba? Kapag may malasakit, nagmamahal. Tunay mong kaibigan niyang kapatid, di ba kahit minsan minsan sabi ko noon kala ko ba best friend tayo? Ba't mo ako pinapahiya in front of many people? Sabi niya gano'n sa akin. Sino pang magsasabi sa'yo? Ako lang naman ang pinapakinggan mo. Tama gano'n. Tapos, hanggang sa, kapag ka pala ikinokorek tayo, ibig sabihin, may malasakit sila. Mahal nila tayo. Kasi ayaw niyang mapariwara. So, diba? nung categories ng friendship, una, acquaintance, pangalawa, friend, tapos close friend. Meron namang mga friends na may tawagan di ba? Tropa, barkada, minsan may bagong ngayon, double cards, di ba? Kanya-kanyang henerasyon. Pero may mga friends na ang tawag pleasurable friends. Ibig sabihin yon, pagkasama ka niya, nagiging comfort ka, masaya ka, kumbaga, hindi nagbibigay sa iyo ng sama ng loob. Ganun ba ako sa'yo? There are times. Being honest. Dahil kami po ni Minister Andy, para ko pong kapatid yan. Ay, iba naman yung friends with benefits. Kasi sa palabas yun sa TV, medyo iba po yun, di maganda yun. Nung friends with benefits, no? Basta yung pong mga klase ng friends, magfo-fall into 4 categories. Meron pa isang friends, brother, nung tinatawag na useful friends. Mm-hmm. So, marami hindi ito masama. Ito yung mga nagiging katuwang mo sa buhay. Lalo sa panahon ng, wala kang pera, nangangailangan ka. Ang tawag nila dyan, useful friends. Pero meron din namang ang magandang friends nung honorable tsaka nung naglalapit kay Lord. Oh. Ayun. Yun yung pag-uusapan natin. Yun ang pag-uusapan natin. Friend of sige, God. Minister Andy. Thank you, Lord. So, mga kapatid, yun nga po, nabanggit namin kanina na mayroon pong mga categories ang friend. But then, yun nga po, kasi tinatalakay natin ngayon is about servanthood, and then humantong po tayo dito sa friend of God or friend of our Lord Jesus Christ. Ang itatakel ko po at bibigyan ng emphasis ay yung pong pag tayo naglilingkod kay Lord, ay yung joy of our salvation, mga kapatid. Kasi tingnan po natin to meron lang po akong nais basahin sa atin. In Jesus' final teaching of His disciples, He explains that our obedience to Him not only proves that we are His friend and disciple, but also that our obedience is how we experience the joy of our salvation. Napakaganda po nito. Kasi pag inanalyze po natin ito, na hindi lang ito, yung ating pong pagsunod kay Lord is hindi lang ito proof na tayo po ay kanyang mga alagad o kanyang mga disipulo, kundi ito rin po ay tayo tinuturing niyang isang kaibigan. Di po ba kapag sinabi na, alam mo kaibigan ko yan, masarap pakinggan at saka matutuwa tayo, di po ba? But then tingnan niyo po ito through our obedience, we remain in Christ and glorify God. So, mahalaga po kasi yung joy of our salvation. At ito'y mararamdaman natin if we are serving the Lord with joy or with gladness in our hearts. Yun nga po, may mga pagkakataon ako, inaamin ko,
that there are times nagsiserve po tayo ng hindi ganun kasaya, hindi ganun kasigla. But then, yun nga po, ano bang nagiging cost nun? Kasi kapag ka po hindi na tayo nakakasunod, kasi ang pinag-uusapan is obedience, yun po yun ang nagiging cost ng ating kalungkutan. Alam ko po, nararanasan nyo rin yun, di ba? Kalimitan, yung ating daily routine, kakain tayo, exercise tayo, vitamins and minerals tayo dyan, inom tayo. Pero bakit malungkot pa rin tayo? May mga pagkakataon na gano'n. Maayos naman ang kinakain, maayos naman ang buhay. Pero bakit malungkot pa rin? Alam nyo, yung pong isang na-discover ko din po, ay kapag pala mayroong specific task na ipinagagawa sa atin si Lord, tapos hindi po natin nasunod, yun, nawawala po yung ating joy. Nawawala yung ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mahalaga po na, kaya pala yung isang Christian, di ba, Minister Jerry? Mahalaga kaya sinabi tayo charismatic people. Full of di ba, pag car means joy. Yes. Charisma, ito yung naroon yung grace, joy, and graces ni Lord, mga graces, hindi lang po grace, graces ng Panginoon. Ito yung recipient of God's grace at saka nadoon yung joy kapag charismatic person. So mahalaga na lagi tayong mag-alakin po, kasi pagka nagagalak, bukod sa magandang pagmasdan, nakaka-encourage, di ba? Pagka Yun talagang masaya tayo naglilingkod kay Lord, kaysa naman lagi tayong nakasibangot. Tapos, hindi na nga sumusunod, nakasibangot pa, so doble yun. So ngayon po, yun nga, napakahalaga po mga kapatid na mag-serve po tayo with gladness in our hearts. Huwag din po yung napipilitan lang. Kasi, mas mapapagod po tayo nun. Kasi may mga pagkakataon po na naglilingkod, pero napipilitan lang. Tapos, walang kagalakan. So, mga kapatid, isa pong bagay na napakahalaga dito sa ating pinag-aaralan na to, nawa po yung ating pagsunod sa ating Diyos ay maging pleasing sa Kanya at magbigay ito ng glory sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga natanong ko po are we serving the Lord with gladness in our hearts or with joy in our hearts, mga kapatid? And another question is, are we glorifying the name of the Lord by our obedience? So, kapag ka po tayo ay naglilingkod kay Lord ng may kagalakan, mamaya po titingnan natin yung result niyan sa bandang huli na ni Minister Jerry. Pero bago yon, doon po kasi sa Deuteronomy 28:47-48, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahirapan kayo ni Yahweh hanggang sa kayo ay malipol. So, marami pong warning dito, mga kapatid. Kaya, ngayon pa lang, nawa po, sa ating paglilingkod, dahil nandito naman na tayo, di ba, na pag-uusapan nga natin, Minister Jerry, na ito na yung ating calling So, mahalagang sa paglilingkod natin kay Lord, let's give our best. No po? Para hindi natin hantungan itong Deuteronomy 28:47-48. Kasi po, in times of prosperity, in times of plenty, na doon po minsan, nakakalimutan na natin na maglingkod kay Lord ng may kagalakan. Ano po? So, pag hindi tayo naglingkod kay Lord ng may kagalakan, sinong ating paglilingkuran? Ang enemy. So, salamat po kay Lord. Maya-maya po ay may pag-uusapan pa rin tayo sa panghuli. But then, another text po ay sa Psalm 32:11. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos. Tingnan po about yung joy. Ano po? Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumisigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Ayun. Yun po ang isang napakaganda na ating gawin, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod kay Lord ng may kagalakan at isinisigaw natin
ang kanyang kabutihan sa lahat po ng tao. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, very encouraging po kapag tayo ay nagsiserve kay Lord with gladness or with joy in our hearts. Thank you, Actually, Minister Andy, pag tayo naglilingkod na may kagalakan, dinideclare mo na ikaw ay kaibigan ng Diyos. Lord. Oho. Kasi isa sa magandang attitude ng isang kaibigan ng Diyos. Kasi nung pagiging kaibigan ng Diyos, mamaya po malalaman natin ano yung proseso ng pagiging kaibigan ng Diyos. Hindi ito base sa natin eh. Ako kaibigan ako ng Diyos. Halimbawa lang po, ako kaibigan ako ng Diyos kasi gumagawa ako ng mabuti. Yun po ba yung basihan ng pagiging kaibigan ng Diyos? Mga kapatid, kaya bago po natin ituloy, dumako muna tayo saan? Sa birthday. Okay. Batiin po natin ang mga birthday celebrants today. Ang dami pong may birthday. Oo, marami Okay, ngayon po ay September 28, 2023. Happy birthday! Si Brother Robin Alamag, anak ni Sister Bergie ito ng ating ka-worker. No po? Sister Joanna Ebon. Sino yun? Sister Annalyn Zamora. Sister Daniela Garcia, anak ni Minister Marito, no? Sister Angelica Kalinisan. Si Brother Joe Barrera, Brother Joe. Okay, happy birthday. Okay, meron tayong pinag-usapan. Chat ka mamaya sa akin. Okay, Sister Norma Cuartero ng ating Katandala Outreach. Ano po? Brother Roman Toledo, anak ito ni Sister Nanay Clemen ng ating Kailaway. Thank you, Lord. Happy birthday po sa ating lahat, mga kapatid, sa inyong lahat. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. And meron po tayong repeat new song. Ito po ang pamagat niya, no? Panginoon kasama ka, composed by Sister Mary Joy Cruz. Man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin mo panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ang maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ang panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo sa bawat
bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kung mo'y hihintayin, Daan mo'y tatahakin, bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon aming Ama. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin ka. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Basta't Panginoon kasama ka. Kasama kita, Jesus. Thank you, Lord, mga kapatid. Brother Andrew, kamusta ka na dyan sa Australia? Nami-miss namin ng yung pagsayaw. At siguro mainam na gumawa ka ng record, no? Sayaw ka. Nung ating Tapos kanta sa Kompi. yung view. Tapos nandiyan ka sa Australia, doon sa may yung view ng nila, Australia. ang tawag doon, pinaka-capital na symbolism ng Australia. Sydney? Oo. Bandera, kaya ayun, Canberra. Han. Canberra. Sayaw ka doon na talagang alam na nga pag sumayaw ka, doon sa alam na nasa Australia ka. Ano ang kanta ng Kompi na masaya, na mabilis para merong love offering.
Sama mo nung pinsan mo, si Kathleen. Yan. O kaya, kanta kayong dalawa, pwede, mag-record kayo. Marami diyang recording studio para maganda yung sounds, para pag pinadala, thank you Lord. Ganun din si Brother David. Kamusta ka na ba dyan? Kamusta na ang pag-aaral mo? Nawaya, Sa Canada. medyo magkalayo ata sila, Isang oras ata ang biyahe. 2 hours ang biyahe from Ella to David. So, di bale, Brother David, ganun din, gawa ka ng sayaw o kanta na alam ng tao na ikaw ay nasa Canada. Jojo, Alisa Albaran. Andyan din si Brother Jojo. Anak. Si Jo. Jo Sister pala, babae pala yun. Si Jo yun. Si Jo, anak ni Sister Lisa Albaran. Babae po yun. Saka si Sister Ella. Sister Ella, gawa ka ng kanta dyan sa Canada. Maganda, isama yung mga friends mo, awit kayo para merong love offering. Padala nyo dito kay Sister Jam. Na pagandahin nyo ng background at saka yung sounds, walang maingay, at tapatan nyo ng ilaw ng inyong pag-record para maliwanag pag lumabas sa... thank you Lord Kamusta ka dyan? Ingat kayo. Naway ng mga heart desire nyo, ng mga pangarap nyo, ng mga dream nyo, si Lord ang tutupad niyan. Maging faithful lang tayo kay Lord. Amen. At saka, Brother Minister Andy, nung ating anniversary, meron po 2 and 3 tayong ng... announcement. December 2 and 3, 2023, ang ating pong anniversary. Ang ating pong anniversary, and at the same time ay atin itong Christmas party. So ang ating main celebration is on December 3, 2023 at Aqua Mira Resort, Tansa, Cavite. Ito po yung ating sa entrance fee, $450 per head. Okay, attire for swimming, proper swimwear. Okay, bawal po ang mga cotton. Pwedeng magdala ng food. And yung pong mga further details ay sa mga susunod pong mga araw. Announcement. Thank So you, magpa-register na po ng mga sasama sa mga anniversary fellowships. po, sa mga assigned worker po, ng mga bawat prayer meeting, at ng mga bawat outreaches, magpa-register na po kayo para kinakailangan po ng doon sa Aqua Mira. Kasi pag kinulang po tayo doon sa attendance, sagot nating lahat yon. Kaya Babayaran magpalista na po tayo, mga kapatid, para na sa ganun, makasigurado. Sigurado naman po yung mga kapatid na nung ating anniversary, nung kinakailangan mapunuan lahat. So, mga kapatid, pa-register na po tayo. Kami po, thank you Lord, kami mga workers dito sa Manila, sa mga probinsya, nakapagpa-register na po lahat kami. At may mga kanya-kanya na po kami mga plano. Thank you Lord, hallelujah. Excited po ang lahat. Excited ka ba, kapatid? Yes, of course. Di ba? Joy of our salvation. Yes, Praise talaga God. naman. Okay. Ngayon po, napag-usapan natin ang friend of God na ibigay nga ni Minister Andy nung categories of friendship. Nandyan nung mga kasabihan na tell me your friends and I will tell you who you are. Nandyan nung environment, mold, people. Kaya marami tayong mga kaibigan, common friends. Minsan nga may mga kaibigan tayong siyempre iba yung kanilang lifestyle. Para maging kaibigan kanila, kinakailangan, gawin mo rin yung kanilang ginagawa, yung tinatawag na peer pressure, mga kapatid. So, pero sa umagang ito, hindi kasi pwedeng maging kaibigan natin si Lord sa pamamaraan natin. Pero hayaan po nating pag-aralan, mga kapatid. So, dito po ako sa sa John 15:13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alin ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito pong verse 13, tawagin po natin, ito yung pinaka-title ko. Preeminence of Christ's love. Preeminence of Christ's love. Pag sinabing preeminence, supreme, pinakamataas sa lahat. Wala nang hihigit pa, angat sa iba. Pag sinabing preeminence of Christ's love. Mamaya, malalaman niyo po bakit naging preeminence nung pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, naalala ko yung nung malaking tower sa sa Amerika, nung Twin Tower. Ano sinisimbolo niyo, Minister Andy, kung alam mo? Yung Twin Tower na pinabagsak. bumagsak. Oo. Ano sinisimbolo niyon?
Aha, kataasan. Tower. Ano po yun? Nung Twin Tower sa Amerika, pinakamataas na ano yun sa Amerika. Na Tapos yung building. sinisimbolo yun, nung economy ng buong mundo, para bang kontrolado nila. Parang ganun si Lord, no? Nung supreme, pinakamataas. Talagang, ito pang maganda, mga kapatid, ano? Bagamat ang Diyos, King of Kings, Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, Alpha and Omega, Provider, Healer, Son of God, kinalugdan ng Diyos, sa Kanya, nilalang ang lahat para sa Kanya, dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya, siya ang anak ng Diyos na buhay, sa Kanya nakasalalay lahat ng kaayusan, nung Kanyang siya ay totoong tao at totoong Diyos. Yun po ang yun ang kumbaga, katayuan o kilalalagyan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakamataas, una sa lahat, panganay sa lahat, kalarawan ng Diyos na hindi nakikita. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa, nakikita man o hindi, presidente, hari, congressman, senador, lahat na may mayaman. Ano sabi sa Bible? Lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ating Panginoong Jesus, biglang sinabi niya. Kaya nga, nung tunay na kaibigan, siguro, ewan ko lang po kung meron kayo nabalitaan na kaibigan, inalay niya yung buhay niya para sa kanyang kaibigan. Pwede siguro na mother and children, pero bihira po yun. Pero ito, minsan nga, pag yung anak natin may sakit, di ba? Wala ka rin magawa eh. Naalala ko yung mga anak ko, pag sinisipon yun, no, excuse lang po, no, dahil nakikita ko, nahihirapan huminga. Sinisip-sip ko po yung yun, nung ilong yun, niya. para, Para makahinga sila. talaga, alam po ni Sister Maripasyant, sabi niya, Papa, nahihirapan at ang daming sipon. Baby pa, gagawin ko, sisip-sipin ko yun, no? Kasi nararamdaman mo ng much more ang ating Panginoong Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya ang title ko dito, Preeminence of Christ's Love. Mga kapatid, walang hihigit doon na pinakamataas siya sa lahat. Nung ginawa niyang act of love niya, pinakamataas sa lahat yun. Wala na pong hihigit doon, mga kapatid. Kaya dito, meron niya pong, maski nung mag-asawang relasyon, meron po akong kakilala, mahal na mahal siya ng asawa niya. Sabi nung asawang lalaki, accountant kasi asawang lalaki, sabi niya sa asawa niya, babae, Mama, ito po, tunay na experience, sharing. Kasi namatay na yung lalaki. Ay, ba't ko ba nasabi kagad? sabi nung asawang babae sa kanya, Mama, teacher, yung sweldo mo, sayong-sayo lang yan. Enjoy mo kasama ng mga anak mo. Mamili kayo, manood kayo ng sine, mamasyal kayo. Sayong-sayo lang yan, gamitin. Huwag ka mag-alala sa panggasto sa bahay. Mahal na mahal niya. Tapos sabi ng mister niya, ngayon kung kulang pa, bibigyan kita para ma-enjoy natin. Tapos, kung wala na ako, huwag ka pa rin mag-alala. Ipangungutang kita sa bangko. Yun ang sabi. Mahal na mahal niya, kaya lang, kahit pala pagmamahal ng asawa sa kanya, iniwan din ng asawang lalaki ng asawa niyang babae kasi namatay. Hindi, wala. Talagang mahal na mahal siya. Kahit itong pagmamahal ng mag-asawa, mag-asawa, may katapusan. Kahit mahal na. Kaya nung sister wife, talagang sabi niya, buhay rin ako sa asawa kong lalaki. Hindi pinasama ang loob, kaya lang iniwan din siya kasi kinuha ni Lord. Nagkasakit, namatay. Pero yung pag-ibig ng Diyos, sabi niya, for those who believe in Him, shall not perish but have eternal life. Kaya walang hihigit na pag-ibig
ang ginawa ng Diyos sa atin, ipinagkaloob ng kanyang bugtong na anak. Ngayon, mga kapatid, pangalawa, yung pag-ibig na yan, dito po sa binasa natin sa John 15, verse 15, ang sabi ron, hindi na kita tinatawag na, hindi ko na kayo naaring alipin, kundi isa ng kaibigan. Kasi ang alipin, hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang master. Ang kaibigan, sabi ni Lord, sasabihin ko sa lahat ang ipinasasabi sa akin ng Ama. Kaya pala, Minister Andy, sa magkaibigan, talagang may mga sikreto, no? Kailangan nagkakaalaman. Yes, mamaya may share ako. Pero tuloy muna ako. Ikaw muna. Ito pong pagiging kaibigan ng Diyos sa atin, magkaroon po tayo ng tamang, ito'y pribilehiyo. Hindi po ito bunga ng ating ginawang kabutihan, kaya ka naging kaibigan ng Diyos. Kaya tayo rin kaibigan ng Diyos dahil sabi ng Diyos, kaibigan kita. Kasi may mga kaibigan sa lupa na dadalhin tayo sa hindi tamang gawain. Pero kay Lord, makapangyarihan, Diyos at banal na Diyos ang nagsabi sa atin na kaibigan kita. Alam niyo si Abraham, itinuring siyang kaibigan ng Diyos. Sa James 2:23, tsaka sa Isaiah 41 verse 8, itinuring siyang kaibigan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sa James 2:23, itinuring siya dahil sa kanyang pagsampalataya. Yun lang po Dahil sa kanyang pananampalataya, kaya itinuring siyang kaibigan ng Diyos. At dahil doon, sumunod lahat si Abraham sa utos ng Diyos. Hindi naging basihan ng pagsunod niya, kaya siya naging kaibigan ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsampalataya sa Diyos, kaya itinuring siyang kaibigan. At nang siya'y sumampalataya, naging siya'y matuwid. Nung sa kanyang pagiging matuwid siya, ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So kaya nung pagiging kaibigan natin ng Diyos, it is by God's grace. Laging sinasabi sa Ephesians 2, verse 8, it is by God's grace na tayo ay maging kaibigan ng Diyos o maligtas. Hindi ito bunga ng ating mga mabubuting gawa o pamamaraan natin o pagtulong sa kapwa. Hindi po yun ang basihan. Ito po ay kagandahang ng loob ng Diyos sa atin kung bakit po tayo ay naging kaibigan ng Diyos. Wala pong pamamaraan ng tao para maging kaibigan sa ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para maging kaibigan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sumunod po, mga kapatid, kasi pag kaibigan ka ng Diyos, yan yung verse 14. Anong sabi sa verse 14? Sino ang aking mga kaibigan? Inalay na ni Lord ang buhay niya sa 13. Sa verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Alam po ninyo, sa Exodus 33:11, si Moses tinuring din kaibigan ng Diyos. Si Moses, kung makipag-ugnayan siya sa Diyos dahil kaibigan siya ng Diyos, talagang, para bang di ba pag nakita mo ang Diyos sa pananaw natin, pag nakita mo ang Diyos, ikaw parang patay ka na, di ba, pag nakita mo ang Diyos. Pero sa Exodus 33:11, nakikipag-usap ang Diyos kay Moses harap-harapan, face to face, dahil doon tinuring siyang kaibigan. Kaya makikita natin nung difference ng kaibigan sa mundo o kaibigan natin dito sa lupa at pagiging kaibigan sa atin ng Diyos. Kaya mamaya po, malalaman natin kung anong uri ng buhay ang kaibigan ng Diyos. Mahalaga po maintindihan natin, tulad po ng sharing ni Minister Andy kanina, na ang kaibigan ng Diyos, hindi nawawala yung joy of salvation. Ang kaibigan ng Diyos, meron niyang isang napainggan ko lang, isang song leader siya. Sabi niya, thank you Lord, ako po yung song leader ng aming church. Tapos sabi niya, it is a big responsibility. Sabi niya, ang natutunan ko po, ang una kong gagawin bilang song leader, kinakailangan po, kumbaga sa tubig, malalim ako sa tubig. Talagang deep, rooted,
relationship with God. Yun ang ginagawa ng isang kaibigan ng Diyos. Laging mayroong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Laging mayroong word kay Lord. Aware siya sa kanyang ginagawa. Sa kanya. Alam nyo, minsan, ayun po ang aking Minsan kasi dahil palabiro ako, minsan nga si Sister Sally, nabiro ko. Medyo sabi niya sa akin, di ko matanggap. Huwag mo nang sasabihin yun na. Sabi ko sa kanya, binibiro ko lang naman, pero hindi pa rin maganda. Kasi pag ang friend of God, may ingat ka sa bibitawang mong salita. Aware ka sa presence ni Lord. Yun ang uri ng buhay ng kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ng song leader, thank you Lord, kinakailangan lagi kang may word kay Lord. Pag ang buhay natin laging babad sa salita ng Diyos, mga kapatid, lahat kasunod na. Kaya nung lagi nating nung nung kay David, hanggang kailan ba? Alam nyo, nung pinag-aaral, na-share ko nga kay Pastor, nung pinag-aaralan ko yung Psalm 30, nung word ng linggo, hindi naman siya naalis sa kuweba. Hanggang sa magkaroon siya ng realization, hanggang sa maintindihan niya, nung kalagayan niya, nagpuri siya, nagpasalamat siya, may kagalakan siya, pero nandun pa rin siya sa loob ng kuweba. Natutunan niya magpasalamat, magpuri, umawit sa Diyos, pero hindi nawala yung problema. Nandun po siya sa loob ng kuweba. Gusto siyang patayin ni Haring Saul, ng mga tauhan ni Haring Saul. Pero nung look out niya sa buhay, thank you Lord, ang ganda-ganda. So, sa akin din po, pinagpipray ko na gano'n, minsan pag may bad news na, tapos hindi sumasang-ayon ng sitwasyon, at merong hindi maganda nangyayari, minsan, nakakapag-isip ka kagad ng masama, nakakapagsalitaan ng masama, may ill feeling ka kagad, minsan naghahanap ako ng kakampi, mali po yun. Mga kapatid, ang uri ng friend of God, sabi rito, ang tunay kong kaibigan, yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, tinatanong ko yung sarili ko, kaibigan ba talaga ako ng Diyos? Sabihin nyo nga sa katabi nyo mga kapatid, kaibigan ka ba ng Diyos? Kaibigan ka ba ng Diyos? Sige, Minister Andy, share mo konti sa'yo. Thank you, Lord. Meron lang akong bago ko dito sa sharing, may naalala lang ako isang friend. Actually, hindi lang friend. Close friend na po. No? Naging mas close friend ko to nung ito ng mga panahon na to. Kasi nung nag-aaral pa kami ng high school, actually, hindi ko naman sila friend eh. Ito na lang po, nagkakaroon kami ng class reunion. Alam nyo, nagbiro ako minsan, Minister Jerry. Kaya lang yung biro ko, hindi talaga tama. Tapos alam nyo, isa pa naming kaibigan, sa group chat, nag-personal message sa akin. Sabi niya, Brother Andy, medyo na-shock siya sa'yo. Kasi hindi sila sanay magbiro sa akin lang ganun. Kasi nga naman alam nila lingkod ako ni Lord. Tapos yung biro ko talagang foul naman po talaga. Sabi ko, naku, sorry. Nagbibiro lang talaga ako. Kaya lang nung inanalyze ko rin po yung biro ko, hindi talaga siya tama. At hindi dapat gawin ng isang tao. Buti nakahingi ka ng sorry. Ang hirap kasi humingi ng sorry, lalo diba? kapag alam mong wala ka namang intensyon, Yes. Kaya lang medyo... Parang yun nga, minsan nabitawan mo na kasi ang hirap din. Tactless. Oo. So yun po, isang lesson din yun na napakahalaga. Na bago rin talaga tayo magbitaw ng mga salita, napakahalaga, i-analyze muna rin natin, iisipin muna natin kasi yung magiging damage nun or yung mga reaction nila, domino effect na eh. Pero thank you Lord kasi biglang yung isa naming friend naman nag-chat sa akin personally. And then yun nga po, naayos naman po. Kaya sabi niya, okay lang naman yun, tao lang naman din tayo. So sabi ko, naku, baka nabawasan din yung pagtingin ng iba kong friend kasi bilang lingkod ni Lord. Pero yun na nga po, maganda na bawi naman. Tuloy ko lang, Minister Andy. Sabi rin sa verse 14, ulitin ko lang po, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So, ang point ko lang po dito, mga kapatid, kaya tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil kaibigan tayo ng Diyos. Wala pong kondisyon. Kasi baka minsan nasasabi natin na
marami akong ginawang kabutihan, dapat, parang nagiging entitled natin na dahil sumunod ako, naging anticipate ko yung dapat kong gawin, kaya karapat dapat. Hindi po ganun, mga kapatid. Noong ating pong kalagayan ngayon bilang kaibigan ng Diyos, yan po ay favor ni Lord sa atin. Grasya lang yan. Kaya yan po ay pribileyo. Noong nangyari po kaya Abraham tsaka kay Moses, it is a privilege. Naku, mga kapatid, thank you Lord, buti lang may Kristo ngayon. Tayong lahat pwede maging kaibigan ng Diyos. Sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, kasi lagi niya kasama. Kaya sinabi niya, ang tunay kong kaibigan, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga wala pa kay Lord, ang isi-share natin, ang gospel. Mga kapatid, para sila malapit sa ating Panginoon. Kaya uulitin ko, dahil kaibigan tayo ng Diyos, kaya po tayo sumusunod sa mga kautusan niya. Wala pong kondisyon. Hindi ito yung, sige, susunod ako sa mga utos mo. Kaya lang, magkaibigan na tayo. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Lagi natin tatandaan, it is a privilege, ito ay a favor, ito ay a miracle ni Lord sa atin. Kaya sabi niya, ang ganda ng kalagayan natin yan. We are chosen race, a holy nation, a royal priesthood. Grabe. God's special possession. Yung po yung katayuan natin, yan ay grasya ng Diyos. Isa rin po si pagpapasalamat ko. Nung buhay po namin manggagawa, naku, pribilehiyo po mga kapatid. Ang Diyos po tapat sa kanyang mga pangako. Talagang maintindihan lang po natin na tapat ang Diyos. Hindi niya pababayaan. Gusto ni Lord, masaya tayong lahat. Gusto ni Lord, nag-i-enjoy tayo sa blessing. Ayaw ni Lord na malungkot tayo. Kaya lagi po natin iisipin nung preeminence of Christ's love. Mga kapatid, napakataas niyang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O ngayon, Minister Andy, nung result ng ating Okay. So, dito po tayo sa result. Para mas madali po nating maintindihan to, niligyan ko po siya ng acronym ng FRIEND. Yung pong, ito po yung mga magiging result kapag tayo po ay friend of God or friend of our Lord Jesus Christ. Ano po? Yung letter F stands for freedom to call Him at all times. So, nandun po yung ating laya, no? Na tumawag sa Kanya sa lahat ng panahon. Yan ang tunay na kaibigan eh. At si Lord po yan, maaasahan natin. R stands for rest assured. O, di po ba? May kasiguraduhan tayo kapag tayo nasa ating Diyos. I stands for intimate relationship. Kapag mayroon po tayong intimate, not only intimate but personal relationship. Kaya sinabi ni Lord kay Moses, nakakausap ko si Moses ng Face to face, no? May Harap-harapan, intimacy. ano? Yeah. So, intimate relationship with our God. And then, E stands for extra privileges. Nabanggit mo yan, Minister Jerry, di ba? It is not only privilege but extra privilege, no po? Kaya tayo po, no, yung sinasabi nga natin kanina, pag tinawag ka na kaibigan ng Diyos, napaka Sobra. sarap na nito, marinig. At Sabihan saka ka lang, brother, yung favor. na friendly. Oo, di ba? Di ba may nag-comment sa'yo kanina, friendly ka, di ba? Thank you, Lord. Si Lord na yun, Amen, oo. So yung pong N stands for no hidden agenda. N. Napakahalaga po nito. Openness and vulnerability. Yes, yun yung sinishare ko kanina na talagang sasabihin niya sa'yo kahit masaktan ka because kaibigan ka niya. Yes. So doon din po sa atin, wala yung hidden agenda, mga kapatid. Naroon yung transparency. No? At sa relationship po, ano man yan, lalo po sa mga mag-asawa, and then ito nga, friendship ito eh. So napakahalaga na wala po tayong itinatago sa isa't isa. No? Sa ganun po, very clear, very transparent, mga kapatid. At yung letter D, disciple of Christ. Mayroon pang isang letter D, Minister Jerry, alam mo kung ano? Determined to obey the perfect will of God. Ayan. So, ang friend of Determinado God, talaga ang nagdedetermine sa kanya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Panginoon. Yes. Kaya
Ito po mga Hindi kapatid, by ha? situation, ano? Oo, kaya napakasarap po na tayo ay maging kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Kung may mga kaibigan tayo dito sa mundo, maganda po yan. Tama yan, pagpatuloy po natin yan. And then, lalo po kapag ang mga naging kaibigan natin ay mga Christians like us. And mas lalo po nawa tayong maging friendly. No? Yung sa ating mga nakakasalamuha ng mga tao, ano man ang level ng kanilang buhay, mahalaga po na maging friendly. Kasi noon, Minister Jerry, dahil ano nga rin ako yung, alam mo yon yung mahiyain, hindi ako masyadong friendly noon. Neto na lang nung napunta kay Lord. Di kaibigan mo na ako ngayon. Oo, di ba? Sabi ko naman sa iyo kanina, magkaibigan naman po tayo Hindi, magkaibigan rito. po kami nito. Maliit magkaka-work pa lang to. Nung pumasok po siya ng kompi, nung Maliit nag-full pa time rin siya, ako naalala hanggang ko, ngayon. may hawak, may dala siyang sako. Oh, Tapos sumukha niya, may tama. natanda mo pa yun, ha? Sako po, galing siya sa Ng Batangas. Mangga po, mangga. Mangga, Nagdesisyon na siya mag-serve kay Lord. Tapos nung dala siyang diretso sako, tayo ng ano nun pansol. Eksakto, pagdating ko sa gate, aalis na yung grupo. Sabi ko, Daddy Bart, mayroon po akong dalang mga mangga. O, Tapos dalhin may niya sa sugat na swimming. palitan yun, ano? Oo, kasi kaka-aksidente ko lang po nun. Ito yan. Trademark yan. Thank you, Lord. Kaya- At buhay pa rin. kaya grabe, no? Pag ako, meron din ako na nung Saan? sa Saan tenga ko. Sa tenga Ako ko, dito pag naman. naalala ko May to, naalala ko yung preeminence of Christ's love. Naway yun lagi ang mag-motivate sa akin para lagi tayong maging mabait. Praise God. O, di po ba? Sabihin nyo nga sa atabi nyo, Thank by you, God's Lord. grace, magiging mabait ako. No, by God's grace, magiging mabait ako. O, yan. No, alam Thank niyo you, minsan Lord. kasi nabase tayo sa tama at mali, no. Bagamat may takdang panahon, si Lord naman kasi ang kumikilos, mga kapatid. Pero Minister Andy, tuloy ko lang to. Nung clarification sa friend of God, kasi baka minsan mapunta sa isip ng isang na naging kaibigan ng Diyos na pamaraan niya. Hindi ito clarification, sabi sa John 15:16, "You did not choose me. I chose you." Kaya babagsak po tayo doon sa pinaka-team namin nung Mark 10:45. Sabi rito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, humayo kayo at mamunga. Ayan yung service of love. No, service marami of love. diyan, ano? Pero bago tayo tuloy Ano yung magtapos, acronym mo? ito yung friend, yung... Yung sa servant? mayroon akong Yun. sa servant to. Kasi service dulos, diakonos, tapos friend of God. Lahat yan tungkol sa paglilingkod eh. Sige, Okay. nung acronym mo ng servant, maganda yan. Okay, meron po akong Kaya hinihikayat po namin tayo, mga kapatid, na masarap pong maglingkod sa Panginoon. Talagang, sabi nga ng salita ng Diyos, I will never leave you, I will never abandon you. If God is with us, who can be against us? Pagpanig sa atin si Lord, mga kapatid, sundin lang po natin ang kanyang kalooban. At lahat ng katayuan natin, anuman meron po tayo, materially, financially, status ng buhay, mayroon tayong mga properties, don't forget, yan po ay favor ni Lord sa ating lahat. Grasya po yan. Kaya po, si Lord po ang mag-motivate na tayo po ay laging maging maglingkod sa Panginoon. servant. Servant. Okay, mabilis lang po sa servant. Ano po? Ang S stands for selfless. E, enthusiastic. R, resilient. Pag sinabing resilient, Kaya niyang batahin ng lahat. Ano? ba? And then, Teka, nung ano yung S? selfless. Selfless? Yes, Ako? selfless. Yung pong letter sa V. Teka, doon sa selfless. Naisip ka. Ilang porsyento ka na dyan? Naku, God's grace. Si Lord lang No, nakakaalam. mahirap Naku. kasi pag selfless, ako tinatanong ko yung sarili ko, pag i-rate ko sa 100, siguro, by God's grace, nasa 50 pa lang ako. Thank you, Lord, sa grasya. Selfless, ang hirap kasi niyan, selfless. Oh, yes. Nasunod. Isa po sa, yung let sa V is, ito po, victorious, ano? Hindi, nung sa E, at tapos ng S, E. E, enthusiastic ang E. Ayan, thank you Lord, nung passion natin, Enthusiastic. Kasi si Lord ang tumawag Meron ng sa atin. enthusiasm. Kaya alam, minsan pala, dadaan ka talaga sa sa pagsubok. Yes. Minsan masusubok nung ating enthusiastic sa paglilingkod kay Enthusiasm mo. Lord. Oh, masusubok. And then, yung pong R is resilient, inulit ko lang. And then yung pong V is victorious.
And then yung A is adaptable and adjustable. Pa? Adaptable and adjustable. And letter N is notable. And then T, teachable and trustworthy. Ano yung notable sa'yo? Ano kasi pag notable, kitang-kita mo yung kaibahan niya. Doon yung kanyang, madidistinguish mo kung anong uri ng tao siya. Ayun. No? So, Kaya pala, magandang Minister Andy, no? Ano kaya pagkakilala sa atin ng... Pero si Lord, 100% pag tinignan tayo, banal na dahil kay Jesus Christ. Wala pong problema kay Lord. Kaya lang, siyempre, pag friend of God tayo, dapat, ano rin tayo? Friend ng ating kapwa. Kaya, by God's grace, Yun yung habang manifestation, tumatagal tayo sa service kay Lord, gumaganda ng ating image. thank you, Lord. Kasi minsan may mga bansag sa atin. Eh. Aha. Pero by God's grace, proseso naman yan. Kaya lang, medyo masakit minsan ng correction. Minsan, para bang panghihinaan ka. Pero, nung victorious nga, sabi mo, di ba? Thank Sige, you, tuloy Lord. pa. So mga kapatid, bago tayo tuluyang magwakas po, may nag-comment Sister Glo Garcia. Ayun. Thanks for the inspiring messages, Minister Jerry and Minister Andy. Thank you, Lord. Glory to God. Salamat po at nagkakaroon ng inspiration ng ating mga kapatiran. Kami rin po i-inspired. At salamat doon. We cannot give what we do not have. So thank you, Lord po. Kung kami inspired, ay alam namin na patuloy tayong inspired ni Lord to serve Him faithfully up to the end with gladness in our hearts. Amen. Mark Thank you, 10:45 po. No? Dulos, deacon, friend of God, ang layunin po natin lahat, tulad ng ginawa ng Panginoong Kristo, to serve, to seek and save the lost, and ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Marami pong salamat. Paalam. At kanta muna tayo. Awit tayo ng Maglilingkod ako. ending song. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. One more time. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito, maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa magandang umaga. Salamat po sa message nyo. Thank you, Lord, sa revelation, insight, Lord. Thank you, Lord, sa anointing, Lord. Salamat po at nabahaginan po namin ng salita ang aming mga kapatid na galing sa inyo. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang maghapong ito. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Lord, God bless us all. Second